Hello. Recording ba tayo? Oy, recording. Teka lang mga master. Boss, full tank. Unleaded. Yun, thank you. Alright, mga master. Ayan. Good afternoon, mga master. Anong oras ba? Alas 12 na. So, today is, hindi ko na alam kung anong araw ngayon. So, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon po mga master, ang schedule ko ngayon, magpipishing sana ako kanina, umaga. Kaso nung nagising ako, grabe lakas ng ulan. Talagang malakas talaga. So, hindi na naman ako natuloy mag-fishing. So, ngayon, natulog ulit ako. Nagising ako ng alas 10 ng umaga. At wala naman tayong gagawin sa bahay kahit na sobrang ulan. Nag-decide na lang akong bumiyahe na lang kaysa matulog tayo ulit. Wala tayong hindi productive yung araw natin. So ayan, lumabas ako. Ang oras ay alas 12 ng umaga. At pabiyahe tayo sa Lalamove mga master. Ayan. Actually, hindi pa ako nagbibihis ng pangbahay. Nakapangbahay lang ako. Naka-short. Yung damit ko pinantulog. Ito, suot-suot ko pa din. Kasi ganun din naman mababasa lang din naman tayo. So, huwag na nating palitan. 'Di ba? Ayan, kaya na lang, biyahe na lang tayo mga master para maging productive yung ating araw ngayon. So, yun. Sana makakuha tayo mga booking. Short ride lang ang target natin. Dala natin tong Rusi na naman, ang Rusi King natin. At ito malupit mga master. Tingnan nyo. Kapote ko doble. Isang kapote same lang yung model ng kapote dinoble ko na kasi itong kapote na to nababasa to kapag malakas ang ulan. Meron pa akong spare na kapote. Yung pinagpalitan ko, sinuot ko na rin para hindi malamig tsaka hindi tayo agad-agad mabasa. So sana makachamba tayo ng mga booking na short ride mga master. Medyo nakita ko ngayon medyo mataas ang fare kaya bumiyahe ako. Sayang kanina meron tayong nakita magandang booking kaso naunahan tayo. Ayan, samahan nyo ako ngayon mga master sa isa na naman panibagong kabaliwan biyahe. Ito priority Saan to? Ang layo. Biyahe na naman tayo at sana maging maganda yung takbo ng ating biyahe ngayon. And ready na ako mga master. Yan, naka-plastic na naman yung ating camera. So, ano bang gagawin natin? Wala, tamang biyahe lang talaga mga master. Wala tayong ibang gagawin. Yan, ready na ako ngayon sa ulan. Sige, umulan ka na, sobrang lakasan mo na. Doble yung kapote ko Naka-crocs lang ako. Alright. So, update ko na lang kayo mamaya mga master kapag nakasyamba tayo. Alas 12 ng umaga, ng hapon. Sana makarami tayo ng short ride. Kahit 4 lang, pwede na to. Ano lang natin yung gasolina natin. Masambot lang sa ating kwentuhan. Kwentuhan lang habang umuulan. Siyempre mga master, iwas tayo sa mga lugar kung saan bahain, no? Ayan. So, ngayon mga master, meron na tayong first booking. Papuntang Parañaque, 9 kilometers ang ating drop-off. At ang ipapadala natin ay dentures lang. Tirahin na natin ito mga master. 139 pesos lang to. Short ride lang naman to mga master. So nandito na tayo mga master sa sa ating pick up. Ayan. Smile? Oo, tama. So mga master, pwede natin sabayan to ng kasi regular lang to. Ayan, 8 kilometers, 8.7. Hanapan ng kasabay. Ang hirap hanapan ng kasabay. Uubos oras natin kakaantay. Puro malalayo yung pick up. So diretso na natin to mga master. First booking natin. Tapos tsaka na lang tayo maghanap ng booking doon sa Parañaque para mabilis yung pacing natin. Let's go. Ayan, kita mo naman tumila na yung ulan. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating saan ba yun? Ayun, dito na tayo sa ating drop off. Lalamove 136. Sige.
Ah, meron. Oo. Magkano na? 150 na babawas ko. Wala ka kasing bariya eh. Maulan kasi kuya kaya. Alam nyo ma'am, pag umaga ba? Hapon na pala. Ay, wala rin akong panukli. Puro ito lang eh. Sige ma'am, thank you. Okay. So, ayan. Nagbigay pa ng tip. Ay, mga master, ginawa ng 150 ni ma'am yung yung fare niya. 150 pesos. Hanap muna tayo ng matatambayan. Naiihi ako eh. Ang pipikapin natin ay tawag nito? Bulate. Dito lang. Let's go. Pangalawang pick up mga master. Buti naman, mabilis ang natin, pick up. Sana tuloy-tuloy ito. Aso regular lang to eh. Pero malapit lang naman, pwede na. 1 kilometer away lang ang pick up. Right mga master, yan, malapit na tayo sa ating sa ating pick up. Hello po. Ma'am Lalamove pick up po. Yan, uulan na naman mga master. Yan. Okay po. Sabi ni, bulati lang to mga master. Hanapan natin ang kasabay, baka sakali. Pero kahit walang kasabay, pwede na, malapit lang naman. Meron tayong pangalawang booking. Nakachamba pa. Sakto-sakto, same way lang. Papuntang Fields Residence. Sa Sukat. Malapit sa likod ng SM. So, natin, pang double book natin to. Ayan, pwede. Sakto. So, dito na tayo sa sa ating pick up. Pasok ng Sampaloc pinakadulo bago lumiko kaliwa arko po ng purok tapat ng Vanessa Salon dito. Okay. Dito tayo. Saan yung Vanessa Salon na yan? Ayan, dito na tayo. Okay. Sige ma'am. Ayun mga master. Quality. Master, nandito na tayo sa ating drop off. Drop off. Mabilis lang tayo, mabagal lang yung motor natin. Ayan, dito na tayo. Tawagan muna natin. Lalamove po, yung Frozen. 114. Okay, salamat. Okay lang po. Yan, let's go. Ayan mga master. Pangalawa yon. So, punta na tayo sa ating pangatlong drop off dito sa may amin. Malapit lang to sa amin eh. Baha dito. Pero carry lang. Medyo mababaw pa mga master. So, ayan. Nandito na tayo sa ating drop off. Lalamove. Hello boss, Lalamove delivery po. Nandito ako boss sa may Kilala store. 119 lang. 119. Oo. Marami. No? Pagkain ng iba. Sige boss, thank you. Yan, alamin natin kasi sa PTEX to sa RDU, sa Paranaque. Let's go. So meron na tayong pick up. Priority to mga master. Nagkakahalaga ng 154. Malapit lang naman. Pwede na to. NJ, okay. Kala ko mali yung address eh. Ah? Oo. Ayan, papuntang Papuntang PTEX, RDU. Oo. Okay. Baka mabasa pa. Okay na. Doon na lang, no? Ay, salamat.
Salamat. Sige, boss. Okay. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Hello po. Hello, boss. Lalamove delivery po. Nandito po ako sa RDO, boss. Sana makakuha pa tayo ng booking, pero hindi tayo magpapagabi, no? Hello, boss. Eto, sir, sa harapan nyo. Ayan. Ano lang? 154. 154. Oo. 154. Bali, ang sukle is... Kalkyo. May na ako sa mat eh. 146. Ay, hindi. 846. 846. Buti meron pa ako natira. Nadali din ako. 40. Dapat pala kinakasama. Dapat pala pinaka. Nagbigay pa ng tip si boss. Nakikita na rin tayo mga master kahit pa paano. Ayan mga master. Complete na ang ating booking. Nakaapat na tayo sa loob ng 3 oras. Pwede na, not bad, that bad. Hanap pa tayo. Nandito tayo sa Parañaque, so target tayo ng pabalik ng Las Piñas. Nagugutom na ako, gusto ko nang umuwi. Ayan mga master, meron na tayong booking. Papuntang pabalik sa amin. Tirahin na natin to. So to, pagkain. Sure ako. Ayan, pabalik sa amin to mga master. Ang drop off ay dun lang sa barangay namin. Lakas na naman ng ulan. Okay lang, hindi naman tayo nababasa. Maganda yung pagkakakamada ng kapote natin mga master. Doble ba naman kapote ko? Ewan ko na lang kung mabasa pa tayo nito. Ayan, nandito na tayo mga master. Alam ko na, pick upan ko na rin. Oo, papuntang Pulang Lupa. Tumawag ako eh. Wala. May sumagot na ma'am eh. Janice. Oo. Ano yung mga pagkain? Dalawang ganyan? Asya kaya? Hindi, unahin natin yung malaki. 121. 121. Okay na ma'am. Okay na? Ito, nagkasya. Thank you. Okay, salamat. So, ayan mga master. Nandito na tayo sa ating drop off. Yan. Two. Dito no. Oops. Ayan. Okay po. Kuha na yung natin. Parcel. Successful. Quality. In fairness hindi tayo nabasa mga master. Doble-doble ba naman yung kapote natin eh. So, ayan, inaano ko lang yung camera natin kasi nagmo-moist na naman. So, ayan, success ang ating pick up for today. So, nandito na ako sa amin mga master. 300 meters away na lang ako sa bahay. Nagugutom ako. Kakain muna ako, uwi muna ako. Tapos, pagkatapos ko kumain, try ko pang bumiyahe ulit. Dito lang, no? Tingnan natin kung makakakuha pa tayo. Makakakuha pa tayo, maaga pa naman eh. Alas 3 pa lang eh. Sir, dito na tayo sa amin, no? Kakain muna ako kasi hindi pa ako nagtatanghalian. Tapos mamaya, pag sinipag-sipag pa ako, biyahe tayo ulit. Kahit makakuha tayo ng 2. Mga short ride booking lang mga master. Last 2. Sige. Okay lang kahit gabihin ako ngayon, walang problema. So, ayan mga master, after ko kumain sa bahay,
Nakakuha ko ng booking, short ride lang. Yan, dito lang sa Parañaque to, nagkakahalaga ng 115 pesos. So, puntahan na natin to. So, ayan mga master, andito na tayo sa ating pick up. Saan na ba yun? Yan. Okay. Okay. Alright, let's go. Hindi ko na hinubad yung kapote ko. Nagkapote pa rin ako mga master. Pero yung kapote ko hindi na doble, isa na lang. Hindi na doble. Mukhang hindi na naman ulan. Okay, let's go, let's go. Puntahan na natin 'to mga master. Malapit lang naman 'to eh. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop-off. Aray ko. Ang baba ng rusi natin. Ayan, malapit na tayo. Kunti na lang. 140 meters away na lang tayo. Ayan, nandito na tayo mga master. Oops. Anong number yun? Parang ito yata yun. Teka lang ah. Anong number to ng bahay? 28. 26, 28. Ito na yun. Dito na. Ano lang po? 100 lang po ito. Thank you. So, ayan mga master. Quality. So, hanap pa tayo ng isa pang booking. Pabalik naman dun sa amin. After nito, uwi na ako. Maaga pa. Pang ano na natin yan mga master. Pang-anim na. Dito lang. So, ano na tayo? 5 oras na tayong bumiyahe. No? Kasi alas 12 na tayo lumabas eh. Ayan. Quality naman yun naging biyahe natin ngayon. No? Okay naman siya. Walang hassle. So, update ko na lang kayo mamaya kapag tayo ay nakachamba na ulit. Yan mga master. Meron na tayong booking. Saan to? Sa Rainbow Village 2. Okay. So, puntahan na natin to. Ayan. So, meron na tayong pang-pitong booking mga master. Let's go. Quality, quality. Pabalik doon sa amin. Tirahin na natin to. Pang-pitong booking natin mga master. Short ride lang to, nagkakahalaga ng 105 pesos pabalik. Let's go. Ayan ang bilis nga ng pick up natin Kakatigil lang natin doon, nakakuha agad tayo ng isa. Tsugas na yan Kinancel yung booking natin. Nandito na tayo sa gate. Hype na yan. Bad trip Sayang yung natin sayang yung effort natin papunta rito Sa bagay, okay lang naman, malapit lang. Kaso lang, andito na tayo sa kanto Kinancel pa. Baka i-book ulit mga master. Tingnan natin. Sayang yung natin gasolina papunta rito Gubad na ako ng kapote. Ang init Nainitan ako mga master. So, kita nyo naman, naka-short lang tayo, tapos naka-crooks. Naka-t-shirt lang din. Ito yung suit ko. Itong suit ko mga master. Ito yung pinantulog ko. So, pagising natin kanina, diretso biyahe na. Wala na bihis-bihis. Grabe. Wala Wala man tayong gagawin sa bahay, kaya magpauto na lang tayo kay Lalamove. Payamanin natin si Lalamove mga master. Bigyan natin ng 20%. Ito, Parañaque priority. Ito, baka ito na yon. Baka ibinuk ulit mga master. Tingnan natin Naka-priority. Kinancel yung booking natin kainis Ayun Kaya dun sa mga kasama talaga yung cancel na yan sa booking sa mga ganito mga master. Yan ang nakaka-bad trip. Talo talaga kapag nakakancelan kasi yung gasolina mo sayang.
Okay lang yung mga ganito, yung malapit lang. Pero yung malayong pinanggalingan mo, bad trip yun. Ayan, last booking na lang ang hinahanap natin eh. Nakansilan pa tayo, pauwi na sa atin. So mag-iingat tayo mga master ngayon kasi may cancel na tayo. Iiwasan natin na madaanan yung na-cancel sa atin. Mahirap na mga master. Baka sabihin na naman taking order outside tayo. Lala move up. Alam niyo naman to si Lala move. Tawag nito. Sobrang sela no. Kala mo sa kanya yung motor eh. Kala mo pag-aari niya yung motor natin no. Maka-demand ng kung ano-ano siya yung masusunod. Yan ang ngayon mga master ang problema sa mga ganitong app. Yung tipong kapag na-approve ka na sa kanila, kala mo pag-aari ka na nila. Hindi naiisip ng mga rider na sa totoo lang mga master. Ito totoo, real talk to para dun sa mga tagapagmana nila, alam mo ba? Alam nyo ba na lahat ng mga platform app, yan, Grab, TNBS, Lala Move, kung ano-ano mga master. Alam nyo ba na, di ba sa sobrang baba ng fare, alam nyo wala naman silang pakialam kahit ibaba nila ng husto yung fare. Wala silang pakialam dyan mga master. Alam nyo kung bakit? Kasi wala naman silang overhead expenses sa mga sasakyan eh. Di ba wala silang pakialam kay masiraan ka ng sasakyan, kay di ba kay mahatakan ka ng motor, mahatakan ka ng sasakyan. Wala silang pakialam diyan. Ayun kung bakit? Kasi ang alam lang nila, ang concern lang nila yung 20%. Yan ang realidad na hindi nakikita ng karamihan mga master. Di ba? Kahit na anong reklamo ang gawin nyo, walang pakialam ang mga kumpanya diyan kasi wala naman silang pagkalugi. Kasi kahit magkano pa yung amount na ilagay nila dyan sa fare na yan, kahit pa 10 piso lang yan, ang mahalaga sa kanila yung 20%. Diba? Wala naman silang sasakyan eh. Ano ba, pag nasiraan ka ba ng sasakyan, sino ba gagastos? Hindi naman yung kumpanya, ikaw pa din eh. Diba? Yan ang mga master, real talk dyan. Kaya, yung mga umiiyak na kesyo mababa yung fare, ganyan, ganito, kung ano man. Alam yan nila kasi linalaro lang nila yung sistema dahil kailangan nilang maglaban-laban para kung sino mas marami ang rider o kung saan marami magbubuk. Kasi ang after lang naman ng mga kumpanya na yan, yung 20%. Wala silang pakialam sa mga tao nila, sa mga rider. Yan ang katotohanan na hindi matanggap ng iba. Diba? Sa totoo lang, as a rider, as a driver ng mga TNBS, ganyan, diba? Nasa atin ang power eh. Diba? Kung magkakaisa yung mga driver. Bakit? Wala namang kakayahan sila Lalamove na mag-deliver ng pumick up at mag-deliver eh. Kasi up lang naman yun sa kanila eh. Pag yung mga driver, mga rider hindi bumiyahe, wala silang magagawa. 'Di ba? Ayun. They are only after dun sa 20%. Kasi hodang piso lang yan. Importante may 20% sila. Hindi nagbabago yan. Ang talo talaga sa lahat, tanggapin na natin ang katotohanan. Syempre ako tanggap ko na yan mga master, 'di ba? Alam natin na pag-isipan ko na yan eh. Ang talo talaga dito lahat driver, yung may-ari ng sasakyan, 'di ba? Kasi ikaw ang naguhulog ng sasakyan, maintenance sa'yo lahat, 'di ba? Gasolina sa'yo. Yun lang naman eh. Tapos babiyahe ka pa, pagod mo pa. 'Di ba? Wala tayong magagawa kasi pinasok mo yan. Kumbaga dito sa mga ganitong klase, man lang, choice mo na lang kung babiyahe ka o hindi, kung trip mo bumiyahe, 'di ba? Ayun, pero yung magrereklamo ka mga master na ganyan mababa kesyo, ganyan mababa. Wala kang magagawa kasi kontrolado yan nung kumpanya. Kasi wala silang pakialam sa totoo lang. Wala silang pakialam sa mga driver nila. Kasi wala namang malulugi sa kanila.
Kasi wala naman silang sasakyan. Kumbaga, dun lang sila sa mga empleyado nila makikinig. Di ba? At dun sa customer nila. Dun lang sila makikinig. Kaya huwag kayong magtaka bakit si Lalamove o yung ibang mga kumpanya ng mga courier service ay hindi nakikinig sa mga rider. Kung ang priority nila is yung customer nila kasi dun sila kikita. Yun lang. Nakwento ko lang. Ang ano ngayon, ang panalo ngayon mga master ng mga driver at rider, alam mo kung sino? Kung sino yung mga panalong driver at rider? Yung nasa Green GSM. Totoo. Alam mo kung bakit? Kasi sila, may benefit sila, may sahod sila. Minimum sila, di ba? Mayroon silang commission. Doon pa lang panalo na sila. Pangalawa, wala silang sasakyan. Totoo. Bakit? Kasi yung sasakyan, sa mismong kumpanya. So, ang mangyayari, walang overhead expenses ang driver. Di ba? Kasi hindi naman sa kanila yung sasakyan. Pag nasira yung sasakyan, dadali na nila sa kumpanya, doon na ayusin. Di ba? Kuryente, hindi sila mag-charge sa bahay nila, doon din sa kumpanya. So, yan ang mga panalo ngayon mga master. No wonder, marami mga driver ngayon na lumilipat sa Green GSM. Kumpara nyo lang mga master. Sabihin natin, sige, kikita ng minimum yung driver. Tapos may commission pa. Ang tanong natin dyan mga master, meron ba silang hinuhulugan sa sasakyan? Wala. Meron ba silang ginagasolinahan? Wala. Diba? Meron ba silang kuryente binabayaran kapag nag-charge yung nila sasakyan? Wala. Lahat sagot ng kumpanya. Yun ang realidad. Yan ang kaya ako nainggit din ako dun sa mga Green GSM na driver. Kasi tinan mo, patambay-tambay lang sa kanto. Tapos babiyahe lang kung kailan gusto nila. Kasi minimum sila eh. Pag nakuha na nila yung quota nila, wala na. Na sila, tambay-tambay na lang. 'Di ba? Yan ang panalo kung ikukumpara mo sa mga Grab, sa kasi wala silang overhead expenses. Pagkain lang nila, yun lang. Pero ang laking bagay pa rin nun. Wala silang ginagasolinahan eh. 'Di ba? Ayan, kaya ang Green GSM mas mura sila sa TNBS kasi nga kinukumpetensya nila yung mga TNBS. Ayun. Hindi magtatagal, baka magkaroon na rin yan ng delivery service. Yari na sila Lalamove. Wala, naisip ko lang. Pero totoo yan mga master. Nagmo-moist yung camera ko eh. Ang panalo talaga yan, yung Green GSM. Kaya nasa sa atin na yan mga master kung tayo magpapauto o hindi. Pag ikaw magpauto, tanggapin mo na yung katotohanan na kahit anong gawin mo kailangan mong embrace yung sobrang babang fare. Yan talaga. Kaya ako mga master, kung kailan trip ko bumiyahe, babiyahe ako. Pag di ako babiyahe, okay lang, di ba? Kasi alam ko na yung iba, hindi pa mulat sa katotohanan Kaya panay pa ang reklamo nila. Ganun talaga, wag na kayo magreklamo. Isipin nyo mabuti na kahit na magreklamo kayo, wala rin kayong magagawa. Alright, so yun lang. Sana may natutunan kayo sa aking mga kwento. At tayo sabay-sabay magpaloko ulit. Okay, let's go. Hanap na tayo ng booking. Ayan mga master, let's go. Meron na tayong booking. So itong itong booking natin is na-pick upan ko na rin to, no? Pagkain. Let's go. Napalitan na yung natin, yung booking natin na na-cancel. Meron na tayo nakuhang booking at papuntang papunta doon sa amin. Mga pagkain yung pipick upin natin. Food. Dito to sa may mga master sa may BF. So 850 meters away lang to. Ayan, saktong-sakto paglabas natin diyan, meron na tayong nakuhang booking. Ay, salamat. Rin, tumila din yung ulan. Baka makapag-fishing na tayo bukas. Alright, saktong-sakto lang mga master. Last na natin to. Last booking na. Pauwi sa amin to
So ayan mga master, nandito na tayo sa ating pick up. Yan, dito sa ano, stop Bonete. Basta yun mga master. Dito yan, dito. Ma'am, ano po? Lalamove po. Asa ka na? Nandito na po ako sa ano nyo, ma'am. Saan? Dito po sa may pintuan. Saan ba? Ayun, dito. Kaya ano? Teka. Sino nagwagi? Carlos Manalo. Carlos Manalo. Ano to, ma'am? Kayo magbabayad o sila? Ito na ba yun? Game. Sa pote to, dun to sa amin eh. Okay na to, ma'am? Kunin ko na. Lolo ko si Lala mo ba? Ayan mga master, papunta sa amin to. Tamang-tama lang, sana wag umulan. Pang 7 booking. Akalain mo no, first time kong bumiyahe ng ganito mga master, nakapambahay lang. Ngayon lang. Pantulog natin, ginawa natin pambiyahe. Okay, tirahin na natin to mga master. Isang mabilis lang to, tapos after nito uwi na tayo. Yan, medyo malinaw na yung camera ko kasi tinanggal ko na yung plastic. Ganda ng biyahe natin ngayon ha, kahit na ano, saglit lang. 5 oras mga master. 5 hours ang biyahe natin. Okay mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Ayan. Block Venice Subdivision. Ano to? Parang eco trend. Parang mali ah. Hello po. Hello boss. Nandito na ako sa may ano, sa may drop off point. Nandito ako sa may Real Lane. Block 7A lot 6. Naku po. Saan po ba yung Bernis Subdivision, boss? Kasi eco trend. Naku, patay. Sa Along sa Pote Road po ba to, boss? Sa Along ano mali kasi yung sino po nag-book nito, boss? Sila? Ah. O kaso oo nga, eco trend nila pininpoint eh. Sa ano Along sa Pote Road to, boss? Bernis Subdivision. Teka lang. Okay, sige lang, huwag niyo lang baba para mag-guide niyo ako. Nandito na ako sa may ano, sa may palengke sa Casimiro palengke. Pag dumiretso ko, labas ko nito ano sa may Maricelo sa Casimiro Townhomes. Teka, kanan. Casimiro Townhomes. Eto, kakanan ako dito sa may Casimiro Town. Ayun, Bernis Compound yun pala. Ayun. Dire-diretso lang. Malayo pa. Hindi kasi sabi ko, pagtingin ko, Nagulat ako, sabi ko, bakit parang nandun ka sa kabilang? oo nga Dito lang naman din yung sir, sa Oo. kabilang side lang. Nung tinignan ko yung address, sabi ko, Eco Trend to, tapos Bernis ang nakalagay. Baka mali yung pagkakapin nila. Okay na to, booking sir. Okay. Sige, salamat sir. Okay, thank you. Sige boss, thank you. Okay, quality mga master.
Ginawang 160 ni sir. Malapit lang naman. Ayan, 160. Ganda na ng biyahe natin mga master. Quality yung biyahe natin. Hindi niya alam, taga rito lang ako. Pero hindi ako familiar dito sa Bernice compound na to. Alam ko Casimiro compound to eh. Binago na yung pangalan. Parang nabili na yung village. Alright, ito yung Casimiro, itong side na to. So, ayan mga master. Ano pa pong gagawin natin? Quality yung biyahe natin. Naka 7 booking tayo ngayon. Ng short ride. At sakto lang, di tayo pagod. So, 6 hours ang ano natin, ang total na biyahe kasama pahinga. Kasama yung pag-uwi natin sa bahay. So, dahil dyan mga master, ako'y uuwi na. Naging quality naman yung biyahe natin. Pang bahay mode lang. Short lang ako. Maulan eh. Ano magagawa natin, di ba? Pag maulan, di gawa ng paraan, mag-short tayo. Papantalon ka, mababasa yung pantalon mo. So, ayan mga master. Okay na ako. Okay na ako dyan. Panalo na yung biyahe natin. Makakapagpahinga na tayo. At sana tuloy-tuloy na yung ganda ng panahon kasi bukas ay meron tayong fishing session. Sana maging maganda yung panahon mamayang madaling araw. Okay, so thank you po sa pagsama nyo sa biyahe natin. Napaka-iksi pero quality na kinalabasan. Siyempre kumita tayo dyan mga master. Sambut lahat. At may natira naman ng konti. Ayan, tuloy-tuloy lang ang pagpapaloko natin. Yan, sa kakarampot na halaga. Pero pag inipon mo yan ay yan, lalaki din yan. Okay, so yun na mga master. Maraming salamat po. Tayo magpapahinga na. God bless sa inyo lahat. Ingat tayo lagi sa ating mga biyahe. Alright. Magpaparada na tayo. Park na, park. Takot yung aso. Okay.